Philippians chapter 3, verse 4 to 17. Magbasa tayo ng Bible para naman. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. 6. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things will give to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Sabi yan, and be found in Him, not having my own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had attained already attained, either will already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to be apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have asked for an example. Okay? Ang ating dyan, yung pressing toward the goal. Pressing toward the mark. Di ba? Kaya, tayo'y patuloy, no? Magpatuloy, faithfully, tayo magpatuloy, sincerely, tayo magpatuloy, lovingly. Abutin natin ang pinapaabot ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita at salamat po sa pagkabasa. Pagbigay sa amin ito, Panginoon, ang kapangyarihan to live a life that is well-pleasing in your sight. Ito pa ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon sa amin. Okay. Sabi nga, mayroong price naman eh. Kapatid, pwede nga, kahit naman walang price, pwede, di ba? Nagkapag-gain nga tayo, wala namang price eh. Hindi lahat ng, dahil lang sa price. Pero, ang Panginoon, nagbigay pa rin ng price. Meron pa rin price. Kapag ka yung goal ay iyong natapos, at bahala ng Panginoon kung anong klaseng price ang bibigay sa iyo. Pero sabi ng Bible, there are 5 different crowns ang naghihintay sa langit. Crown of glory, crown of rejoicing, crown of incorruptible crown, diba? Crown of righteousness, crown of life. So yung mga crowns na yan, ibibigay yan sa bawat individual na nakaka-fulfill ng kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Pero, kung hindi nyo man ma-fulfill ang kalooban ng Diyos, at least nasa langit kayo, maganda na rin yun. No? Parang ganito, ang grade mo 75, graduate naman. Ano gusto mo? 74? Di ba? Bagsak. 75, pasado naman eh. Wala ka nga ng crown. Pero ano ba, sino mas maligaya? Yung pasado na, may crown pa. Sila, mas maligaya yung pumasa na,
may corona pa. Ikaw, kung pumasa lang tayo, maligaya na rin tayo. Pagkat hindi naman nawawala ang kaligtasan. Amen? Hindi naman po nawawala ang kaligtasan. Yung salitang once saved, always saved, totoo yun. Kaya lang kasi, may mga Kristiyanong mababaw ang isip. Born again ako, Kristiano na ako, di naman pala nawawala ang kaligtasan ko, di pwede na ako manigarilyo, pumantay, minom ng alak, ng babae, magsubal. Aba, tanda ng unbeliever yan eh. Tanda ng anti-Christ yan eh. Di ka Kristiano siguro. Mas paniniwala akong unbeliever ka kasi ikaw ay Kristiano sa ganyan kalalagayan mo. Sapagkat ang tanda ng Kristiano ay new life in Christ. Amen? Ang tanda ng Kristiano ay good works. Hindi ka na-saved through good works. But ikaw ay naligtas ng Panginoon to do good works. To walk in good works. Pagkatapos sabihin mo mali yun dahil paano yung nabubuhay sa kasalanan. Mas paniniwala mo ang believer yun. Kapag ang sabi nga ng Bible, ang Kristiano ay hindi nagkakasala. 1 John. Sabi ni 1 John. Ikaw nabubuhay sa kasalanan. Ikaw ay hindi totoo. Anong tawag sa'yo? Faith. May maraming fake Christian. Mag-ingat kayo. Okay? Kaya yung goal, ano yung goal ni Pablo? Knowing Christ. Yan ang una. To know Him. Philippians. Tayo kung sino-sino ang kinikilala natin Kilala ninyo ang mga great inventor, mga philosopher, kilala ninyo yung mga millionaires, billionaires. Pero pag tinanong sa inyo, sino ba si Kristo? Sandali. Bigyan tayo na pag-aralan na. Sinasabi ng Bible, Christ is the wisdom of God. At nakatago lahat kay Kristo ang karunungan ng Diyos. Pagkatapos, yung karunungan, yung pinagmumula ng karunungan ang hindi nyo kilala. Dahil meron kayong ibang karunungan inaalam. Kaya pagdating sa langit, maraming luluha. Pagkat hindi nila kilala muna si Kristo bago nila kilalanin ang ibang bagay. Napakatatalino natin sa ibang bagay, ba? Honor pa nga tayo. Pero pagdating kay Kristo, bio tayo. Pero si Pablo, abogado yan, Abogado. Mayamang tao, ma-influensyang tao. Sino ang kanyang kinikilala? Si Kristo. That I may know Him. Diba? Kilala mo ba si Kristo? So si Kristo, siya yung Almighty God and Lord of all. Yan po sinabi sa Revelation 1:8. Diba? Siya yung din na sinabi sa Revelation 4:8. Yun din ang sinabi sa Revelation 11:17. Si Kristo ang ating Almighty God. Ibig sabihin ko ng Almighty, all-powerful. At inangkin ni Kristo yan. Siya ang Almighty God. Pangalawa, hindi lamang siya Almighty God, the only Savior of all flesh. Siya ang natatanging tagapagligtas ng lahat ng laman. Kaya kung di ka paligtas, maligtas ka na ngayon. Kilalanin mo na si Kristo as your Lord God and Savior. Acts 4:10, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by Him, that this man stand here before you whole. Verse 12, neither is there salvation
in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibinigay ang Diyos para tayo maligtas, kundi isa lang, ang Panginoong Jesus lang. Hindi religion. Pag hindi kayo kasapi sa aming religion, hindi kayo ligtas. Ano po yun? False prophet yun. False religion yun. Antichrist po yun. Kapag hindi ka member ng kanilang religion, na hindi ka ligtas, hindi ka Krisyano, hindi ka pupunta sa langit, wala pong ganun. Saan ba, paano maging membro ng katawan ng isang tao, ang isang bagay? Saan dadaan? Sa kilig-kilig? Sa leeg? O sa bibig? Di ba? Saan ba dumadaan ang pagkain? Sa bibig, di ba? O iba naman, sa ilong. Pagka hindi na sa bibig, pinapadaan na sa ilong, abnormal yun. O kaya pinapadaan sa leeg, abnormal yun. Nakakita na ba kayo pagkain pinadaan sa tenga? Parang wala pa. Ito, nakita na, no? Pero pinadaan sa ilong, di ba? Sa ilong, sa leeg. Dahil nga, hindi nagpa-function yung kanyang bibig. Pero ang normal na tao, sa bibig nagagaling. Sabi ng Bible, si Kristo ang head. Si Kristo ang head of the church. Kung si Kristo ang head, kanino ka dadaan? Hindi sa head. Hindi sa body. Ang church ay body, not head. So dadaan ka kay Kristo para ka maging member ng body. Kailangan ka muna maging membro ng ulo ni Kristo, dumaan sa ulo, para ka maging membro ng katawan ni Kristo. Diba? Kaya si Kristo, ang magdadagdag sa iyo sa kanyang body. Kapag tinanggap mo siya, pag siya iyong pinagtiwalaan as your Lord, God, and Savior. Siya po yung Savior of all flesh. Sabi ng John 3:16-18, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. That he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but wrath of God. The wrath of God abideth on him. Nabalit, napakasimpleng bagay. Si Kristo ang Savior. Bakit maraming Krisyano hindi maipaliwanag kung paano si Kristo naging Savior? At bakit hindi maipaliwanag ng maraming Krisyano na ang kaligtasan ay wala sa anumang pagsapi sa anumang relihiyon, kahit ang pangalan mo ay pangalan pa ni Kristo? Kapagkat ang relihiyon ay isa lamang institusyon para magturo ng salita ng Diyos. Hindi siya ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay si Kristo lang. Sabi ng Bible, mahal tayo ng Diyos at nagbigay ang Diyos ng tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Kaya sabi nga ng Luke chapter 1, di ba? Ipinanganak sa inyo sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Panginoon. Yan ay si Jesucristo. So hindi tayo pwedeng iligtas ng ating kakayanan. Hindi tayo pwedeng iligtas ng ating profesyon. Hindi tayo pwedeng kayang iligtas ng ating mabubuting gawa. Hindi tayo kayang iligtas ng ating relihiyon. Hindi tayo kayang iligtas ng ating kayamanan kung meron man. Sapagkat ang tao ay lahat
makasalanan. At ang ating kakayanan to save ourselves is but a limited. Limitado lang ang ating kakayanan. Nagkasakit nga tayo, hindi natin mailigtas sa sarili natin eh. Pumunta pa tayo sa doktor. Ultimate doktor, pag nagkasakit, nagpapadoktor din. Doktor na yun, ha? Yung doktor, nagpapadoktor. Pero si Kristo, hindi siya nagpapadoktor. Bakit? Sapagkat siya yung doktor at siya rin ang, kung sakali man, magkakasakit siya pa rin ang balunod ng kanyang sarili. Bakit? Sapagkat si Kristo ay all-powerful God. Pero wala pa akong nabasa sa Bible na si Kristo nilagnat. Si Kristo sinipon. Si Kristo sumakit ang ulo. Ano pa? Si Kristo nagutom. Diba? Si Kristo namatay. Si Kristo napagod. Si Kristo ay natulog. Diba? Pero walang instansya sa Bible na nasulat na si Kristo ay nagkasakit. At si Kristo, ang sabi ng Bible, ay nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Nagpapalayas ng mga evil spirit. Diba? Kaya po, ang kaligtasan ay sa iisa lang at wala nang iba. Sa Panginoong Jesucristo lang. At kung inaaya kayo na sinabing sila lang ang maliligtas dahil sila lang ang tanging simbahan na pwede kang maligtas, eh hindi lang po sa Diyos yan. Pag hindi sa Diyos, kanino? Bahala na kayo. Diba? Sa devil yan. Nag-aalok ng kaligtasan through religion. Nag-aalok ng kaligtasan through good works. Nag-aalok ng kaligtasan through baptism. Kahit daw hindi ka pa, kahit daw nag-repent ka na, nanampalataya ka na, hindi ka pa baptized, hindi ka pa rin Kristyano. Yan po yung mga false teaching of the Bible. Po, nilalagay nila. Meron pa nga eh. Yung daw faith ay kulang. Yung faith ay kulang. Kailangan may repentance. Mga kapatid, kung iintindihin po natin ang salitang faith for salvation, ibig sabihin lang po nun, kasama doon yung repentance. Sapagkat sabi po ng Romans, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nakarinig ka ng preaching na si Kristo'y namatay sa krus, binayaran ang iyong kasalanan, ikaw ay makasalanan, na dapat humingi ng tawad sa Diyos, na dapat magsisi ng kasalanan, at manampalataya kay Kristo. So, ano ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kasama yung repentance doon. Kaya sinasabi lang, repentantless faith. Nakapatid, siguro sila peke ang kanilang repentantless siguro sila. Wala pong repentantless na pananampalatayang na genuine. Lahat po ng pananampalataya kay Kristo na genuine with repentance. Diba? Bago ka nga lang mag-repent, karamihan, bago mag-repent, tumatanggap muna. Panginoon, nananampalataya po ako sa inyo. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Diba? Nauna ang faith bago yung repentance. Ang repentance is just a result of your genuine faith. Si Judas nga nag-repent nagpakamatay pa nga na sobrang repentance siya Naligtas ba? Hindi. Buti pa yung nakapako sa krus. Diba? Tingnan nyo. Tingnan nyo dun sa ano. Sabi ng nasa kanan, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating siya yung kaharian. O, may repentance ba ron? May repentance ba? Ano sabihin nila? Doon, sinabi sa kabilang nasa kaliwa, o ikaw, katulad, matakot ka sa Diyos, tayo, katulad,
tayo, kaya tayo nandito kasi tama lang na tayo nandito. Tayo hinahatulan. Pero kung tao to ay matuwid. Yun lang sinabi niya. Pero pinapalabas, ito yung repentance. Nag-repent daw yung magnanakaw doon. Yun yung sinasalita na yun. Di ba? Kinilala ng magnanakaw na siya makasalanan, di ba? Pero wala sinabi, Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Hindi sinabi, Ama, patawarin mo ako. Walang ganun. Pero sabi ni Kristo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Ba't nasa iyo yun? Kapag nanampalataya siya. At ang kanyang pananampalataya with repentance. Bakit? Sapagkat bago pa niya makilala si Kristo, alam niya na makasalanan siya eh. Kaya nga siya napako sa krus eh. Kaya nga, sinabi niya doon sa kanyang kasama na kapako, kaya tayo nandito kasi karapat-dapat lang tayo. Pero ang taong to, walang ginawang anumang masama. Ang sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. O nasa ng repentance doon? Di ba? Yun doon sa sinabi niya doon sa tayo. Mga kapatid, sinabi niya lang yun doon sa magnanakaw na kasama niya. Hindi niya sinabi kay Kristo yun, ng direct. Hindi, wala nga direct na paghingi ng tawad doon eh. Kay Kristo at kasama eh. Pero mayroong direct na sinabi niya, Lord, remember me into thy kingdom. That's faith. Kaya, ang nakapagliligtas mga kapatid, sa isang tao, ang Panginoong Jesus, by His faith, through Christ, to Christ Jesus. Diba? Kaya sabi po rito, Luke 9:56, For the Son of Man is not come to destroy man's life, but to save them. Hindi na parito ang anak ng tao. Sino yun? Si Kristo. Siya ay mismo. Sinasabi sa sarili niya, anak siya ng tao. Bakit? Talaga naman anak siya ng tao si Maria. Hindi ako naparito para malira ng buhay ng tao, kundi magligtas ng tao. Di ba? Luke 19:10, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yung mga nawala ay aking hinahanap upang sila iligtas. Meron bang religion na naghanap para iligtas ang tao? At meron bang relihiyon na matay sa krus? Matthew 18:11, For the Son of Man is come to save. Diba? Sa 19:10 ng Luke, seek and save. Sa Matthew 18:11, to save. Di ba? John 10:10, The thief cometh not, but to steal and to kill and to destroy. I am come, that they might have life, and that they might have it more abundantly. Upang magkaroon kayo ng buhay at masaganang buhay. Eh, Pastor, bakit maraming Kristiyanong hindi sagana? Mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang tamad, mamamatay sa kahirapan. Hindi naman porque naging Krisyano ka, automatic, yayaman ka. Hindi, kailangan mo pa rin sumunod sa kautusan, sa batas. Sabi nga, tayo ay niligtas. Tingnan nyo. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Tingnan niyo po yung talata na yan. Para maintindihan po ninyo yan. Verse 10. Saan yan? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. God created you in Christ Jesus to live, to do, to
Kaya ang Kristiyano lang ang talagang nabubuhay sa good works. Bakit po? Sapagkat siya ay nilikha ng Diyos, inordain ng Diyos para gumawa ng good works. Tapos, sasabihin mo, Kristiyano ka ang hawak-hawak mo, hindi Biblia, kundi sigarilyo, alak, o kaya baraha. Tapos born again ka. Di ba? So, mahirap paniwalaan yun. Kapag ang sabi ng Bible, ang nakay Kristo ay bagong nilalang. At sabi ng Galatia, chapter 5, ang bunga ng Espiritu, good works. Di ba? Faith, yung salitang faith doon ay katapatan. Kaya yung mga nanloloko, kahit sabihin mo ikaw Kristiyano, lokohin mo sarili mo. Sabi mo Kristiyano ka, manloloko ka. Hindi ka Kristiyano. Mas maganda na sabihin pa yun. Pag ang Kristiyano, hindi nanloloko. Tapat yan eh. Huling talata. John 10:28. And I give unto them eternal life. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya yung eternal security natin. We are eternally saved through Christ Jesus. Kaya, kilalanin natin si Kristo as the only Savior of all flesh. Your only Savior, Jesus Christ. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan, pag-ibig, kaligtasan, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat iligtas, mahalin, pero pinili ninyo, Ama, na kami ay iligtas pa rin. At si Kristo ang tanging isinugo ninyo to save us. At wala nang ibang kaligtasan maliban sa Panginoong Kristo. Panginoon, magbibigay po ako ng paanyaya. Mga kapatid, tayong lahat, kung tayong lahat ay talagang Kristiyano rito, yung mga loved ones natin, tingnan ninyo, sila ba ay meron ng eternal life? Sila ba ay papasok sa kaharian ng Diyos, sa langit, at kaharian ng Diyos sa lupa, sa Dominion Kingdom? Sila ba ay magmamana ng buhay na walang hanggan at kasaganaan? Pag ba sila'y namatay, tiyak, magkikita pa kayo sa langit. Ang mga kaibigan ninyo, tingnan nyo, mga classmate ninyo, na ako'y high school, nagpipres ako sa loob ng aming room. Kaya pinili ko, tumakbo ko bilang presidente ng aming section. Dahil pagka walang guro, wala namang ginagawa ang presidente namin. Nanggugulo eh. Kaya ako ay naging presidente ng aming room, section. Pag walang teacher, sabi ko, walang teacher, magtuturo ako sa inyo ng Bible. At lahat ng maingay, ibabalibad ko sa labas. Meron to. Member daw siya na isang relihiyon, na ganito, ganyan. Lasing pa, pumasok. Lasing. Sabi ko, pag hindi ka tumahimik dyan, ibabalibad kita sa labas ng pit, sa labas ng nanahimik naman. Diba? Bakit? Pagka hindi mo na-control ang estudyante, kukontrolin ka niya. Kaya pag walang guro, nagpipres ako. Kaya, minsan sabi ko, sana walang guro. Diba? Hindi naman
Paano yung buong klase? Sabihin, minsan yung isang teacher, busy, hindi available. Bawal lumabas, bawal maingay. O, sabi ko, total, ako presidente ninyo, ako mag-iingay. Mangangaral ako sa inyo ng Bible. Eh, marami akong kaklasmate, naging Kristyano. Kaya lang, hindi nga lang lahat napunta sa Baptist. Pero iba, napunta sa Baptist, then napunta sa JIL, then napunta ko sa isang Christian group, na tinatawag, Yemilut, Methodist, gano'n. Bakit po? Sapagkat concern ako sa mga tao. Gusto ko silang makakilala kay Kristo, gusto ko silang makakasama sa langit. Kaya, yung mga classmate ko na kay high school, from first year to fourth year, marami akong kilala doon na born again Christian. Yung iba na yung Baptist, yung iba hindi. So at least ako, hindi man ako nakakasama sa reunion natin, magre-reunion tayo sa langit. Pagka magkikita-kita tayo doon. Kaya mga kapatid, ilang tao na ang dumaan sa inyo, nakilala ninyo, nakasama ninyo. Ang tanong, nakilala ba nila sa Kristo? True you? Narinig ba nila ang Ebanghelyo? True you? O ikaw ay walang ginawa? Ang sabi ng Bible, sisibilin ko ang kanilang dugo sa iyong mga kamay. Kaya ako po, basta may opportunity, I share the gospel. Kung wala na akong time, I gave them tracts. Bigyan ko ng tracts. At least yung tracts. Pwede nilang basahin. Pero kung magkaroon ako ng opportunity, I spend more of my times to tell them the gospel. Hindi ako natatakot, hindi ako nahihiya. Bakit? Hindi nga ako nahihiyang gumawa ng kalokohan ako yung bata eh. Sa aming baryo, hindi nga ako nahihiyang hinahabol kami ng barangay tanod dun. Kalokohan natin eh. Bakit pagdating sa pangaral ng Ebanghelyo, mahihiya ako? Kaya tayo mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, ilang tao na ang dinala nyo kay Kristo? Sakto na naging Kristyano kayo? Ilang tao na ang naging Kristyano sa pangaral mo o sa pag-imbita mo sa church? Sakto na ikaw na naging Christian. At kung wala pa, duda ako sa salvation mo. Baka hindi ka pa rin saved. Bakit? Ligtas ka, hindi ka nag-aakay. I doubt that you are a true Christian. Baka hindi ka pa Kristyano. So, maligtas ka ngayon. Tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Bilang yung Diyos pagkakataon. Ina-obserbahan mo kayo. Sabagat, responsibilidad ko na kayo ay i-encourage to share the gospel. Pero kapag nakikita kong walang gumagawa, siyempre nalulungkot po ako. But I try to do all I can na yung mga kamag-anak ninyo ma-share ng gospel. Kahit man lang sa magitan ng social media. Kapag nakikita ko, kaapelido nyo, ina-add ko sa aking account. Kaya ang aking friend sa Facebook ay maabot na ng 4,000, almost 5,000 na. Nakikita ko mga kaapelido nyo, ina-add ko sila. Lalo kung malapit pa ito sa lugar nyo na tinitirahan. Baka sakali, sa magitan ng ma-share ko sa kanilang gospel. Pero ang tanong, ikaw, anong ginawa mo para ma-share sa kanilang gospel? Nakita ko yung apelido Bueno Clan.
Nagano ako doon. At inad ko sarili ko doon. So, yung mga buwan na naka-add doon, nire-recognize ako. Hindi ko sila kilala. Pero inad ko sarili ko doon. At nire-recognize nila ako bilang kamag-anak. At sila ay na-i-share ko yung gospel. Napakadali na, di ba? May social media na. Noon, bumibili ng tape recorder o tape, yung recorded preaching ang mga member ng church para i-regalo sa kanilang mga loved ones. Pakikinggan nila yun. Ngayon, hindi na ganoon. Isa-send mo na lang. Napapakinggan na nila, napapanood na nila. Pero hindi rin natin ginagawa. Bakit? Nakikita ko doon sa ano nyo eh. Ipopost nyo na lang ang message ng pastor nyo. Hindi nyo pa ginagawa. Gaano karamot kayo sa tao when it comes to salvation? Napakaramot nyo. Gusto nyo kayo lang ligtas. Gusto nyo kayo lang pupunta sa langit. Gusto nyo kayo lang magmamana ng buhay ng langgan. Di ba? You are a selfish Christian. Sa araw, susumpatan ka ng Diyos. Dahil ang daming tao napahamak, wala kang ginawa. You did nothing. Di ba? Nung panahon na kami ay mga kabataan pa namin sa church, kahit walang utos na mag-Bible study kami, nag-Bible study kami. Mag-soul winning kami. Mag-invite kami. Mag-conduct ng preaching. Nag-preach kami. Pero yung ginagawa ko sa eskwelahan. Kaya din sa North Saguray, mga teacher dyan. Pag sinabing bueno, kilala kami ni Pastor Tony. Mga bueno. Mga matatinong tao yan. Mga matatalino yan. Di ba sa amin? Mga mababait yan. Mga born again yan. Kilala kami dyan. Pag sinabing bueno, dyan sa North Saguray. Mga hindi na nakakilala sa amin yan, mga bagong teacher. Siguro yung mga dati namin teacher, baka wala na, retire na, ganito na. Pero sa school niyo, na-recognize ba ng professor niyo na kayo Christian, born again? Di ba ba? At dahil sa aking pananampalataya, muntik ako ibagsak ng teacher ko. Buti na lang, binigyan ako ng 75. Sabi ko, ma'am, yung ka-classmate kong tatanga-tanga, laging zero. Binigyan mo ng 75. Ako, halos wala akong mali. Binigyan mo ako 75. Sabi ng mga teacher, co-teacher niya, bueno, bumawi ka na lang sa susunod, hayaan mo na si ma'am. Diba? Yung mga teacher doon, naawa sa akin dahil kilala nila ako eh. Bumawi ka lang sa susunod. Hayaan mo na muna si teacher mo. At least 75 ka naman. Pasado ka pa rin naman. Comfort na lang ako, yung sinabi ng mga co-teacher niya yung ganong salita. Ay, sige ito naman. Nabawi na lang yun. Sakaling bibigyan niya ako ng mas mataas na grade kaysa doon sa binigay niya. Pero ako din, yun yung teacher na sinabi ko, ma'am, naniniwala ba kayo sa Bible? Oo naman. At kung tuturo kayo ng galing tao ang galing sa buhay, dapat po, ituro ninyo ang tao galing sa Diyos, hindi galing sa buhay.
teacher na yan dahil alam nila matino ang tao. Ay, maraming teacher. Ang tawag sa akin, Pastor. Pastor Bueno. High school ako nun. Kinikilala ko ng mga guru ko sa high school. Ako yung pastor. At ultimong professor ko nagtatanong sa akin. Humihingi ng counsel. Nagugulat ako, professor ko, humihingi ng counsel sa akin. Patungkol sa buhay mag-asawa, kasi palang binata ako. Pinapayuhan ko. Pinapayuhan ko siya. So, ayon sa Bible, ito ang sinabi ng Bible, patungkol sa mag-asawa. Binata ko. Pinakounsel ko ng professor ko na may patungkol sa family living. Patungkol sa husband and wife relationship. Yan ang buhay ko nung high school. Pero kayo, college na ngayon. Kumusta naman ang college life? Meron ba kayong na-influensyahan ng salita ng Diyos? Kaya graduate na kayo. Kaya manalangin tayo, lumapit kayo sa harap. Surrender your life, Panginoon. Hindi ako mahihiya. I will preach the gospel to every creature. Let's pray together. Panginoon, salamat po sa biyaya. Ikaw lamang ang tanging nag-iisang tagapagligtas. Wala nang iba. Lahat na nagsasabi ng rules and regulation how to be saved, maliban sa pananampalataya, genuine faith in Christ Jesus alone, we're all false teachers, false religion, false prophet, antichrist. I-bless po, Panginoon, na bawat sa amin. Tulungan niyo po kami na ipahayag ng may katapangan ang iyong salita. Bless rin po ang aming offering. Ito pa ang isang madala sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Give thanks with